Lolo, Happy New Year po. Habang ka-video call ko si Lolo Lu para bumati ng bagong taon. Ang apo niyang si Lu Qingyuan ay bigla na lang lumitaw sa likuran ko nang nakatapis lang ng tuwalya. Nasaan na yung mga damit ko? Natulala si Lolo Lu. Natulala rin ako. Nagkagulo ang buong pamilya Lu. Biglang sumabog sa dami ng messages ang group chat ng pamilya. Nakatanggap ng 1,000,000 yuan. Nakatanggap ng 3,000,000 yuan. Nakatanggap ng 5,000,000 yuan. Nakatanggap ng 7,000,000 yuan. Biglang sumigaw si Lolo Lu. Nandito na ang inyong lolo. Magsitabi kayong lahat. Nakatanggap ng 50,000,000 yuan. Nagkukunwaring kalmado si Lolo Lu. Pero hindi niya maitago ang tuwa sa loob-loob niya. Sa akin pinakamalapit si Achen. Huwag ninyong aagawin ang pwesto ko sa puso ng paborito kong manugang. Achen, gastusin mo lang ng gastusin ang pera. Sa iyo na ang lahat ng yaman ng pamilya. Noong araw ng party para sa ika-20 kaarawan ko. Seryosong nagbilin sa akin si ate. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Pumunta ka sa unang kwarto sa taas. At siguraduhin mong lumayo ka sa VIP lounge. May importanteng taong nagpapahinga doon ngayong gabi. Oo na, pupunta na po. Sagot ko nang hindi masyadong nakikinig. At pagtalikod ko ay nakalimutan ko na agad ang ibinili ni ate. Pagdating ko sa unang kwarto sa second floor, may narinig akong mga nag-uusap sa loob. Sabi ni ate, para sa akin lang daw yun eh. Baka hindi ito yung unang kwarto na tinutukoy niya. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto sa pinakadulo. At tuluyan kong hindi napansin ang malaking nakasulat sa pinto na VIP lounge. Nang lumapit ako, bigla na lang may nakapatid sa paa ko. Nawalan ako ng balanse at napasubsob sa harap. Bakit parang ang lambot? Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko. Napatingin ako sa isang pares ng malamig pero nakakabighaning mga mata. Patay. Siya kaya yung VIP na sinasabi ni ate. Tumayo ka muna. Malamig ang tono ng boses ni Lu Qingyuan. Natauhan ako at dali-daling tumayo. Nang sandaling iyon, may umalingaw-ngaw na mga nagmamadaling yabag mula sa pasilyo. Patakbong dumating si Zainayan Si na hinihingal. Bakas ang kaba sa mukha niya habang nakatingin sa nangyayari sa loob ng lounge. Mabilis siyang lumapit. Senyorita, bata pa po si Achen at wala pang masyadong alam. Patawad po at naabala niya kayo. Ako na po ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Ayos lang. Ang casual na pagkasabi niyang iyon ng ayos lang. Ang tila nagpabunot ng malaking tinik sa dibdib ni Zainayan Si. Kung ganoon po, magpahinga na muna kayo. Hindi na po namin kayo iistorbohin. Pagkasabi nun, dali-dali niya akong hinayla palabas. Nang makapasok na kami sa elevator, saka lang niya ako lakas loob na pinangaralan ng pabulong. Sinabi ko na nga ba sa'yong huwag kang pupunta sa VIP room eh? Paano kung talagang nagalit mo si Lu Qingyuan? Paano paninindigan ng pamilya natin yun, ha? Samandal lang ako sa pader ng elevator. Ramdam ko pa rin sa palad ko ang init ng mga daliri ng babaeng yun. Pati ang halimuyak ni Lu Qingyuan, parang naamoy ko pa rin. Ang kilalang malamig at walang pusong si Lu Qingyuan ng Jing City. Mainit din pala ang mga kamay. Samantala, sa loob ng lounge, napatingin si Lu Qingyuan sa sarili niyang kamay, malalim ang iniisip. Tumingala siya at tumingin sa labas ng bintana. Halos hindi mapansin ang munting ngiti sa kanyang mapupulang labi. Ang laki sa layaw na batang yun ng pamilya Zai. Kumpara sa mga hambog na laking mayaman na nakita ko sa Jing City. Mas umagaw siya ng atensyon ko. Pagkapasok naming magkapatid sa banquet hall. Ilang matang nag-uusisa agad ang napatingin sa amin. Hindi ba't yun ang bunsong lalaki ng pamilya Zai? Ang lakas ng loob niyang galitin ang babaeng yun. Masyadong matapang, ano? SHH, hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo ba nakitang namumutla na sa kaba si Presidente Zai? Baka ginalit niyan yung VIP. Nako, lagot na ang pamilya Zai nito. Nagmamadali ring lumapit sina Papa at Mama. Nakahinga lang ng maluwag si Mama nang makitang wala akong gallows. Tumingin ang mag-asawa kay Zainayan Si, na nagtatanong ang mga mata. Bahagyang umiling si Zainayan Si. Senador yes na mamaya na lang mag-usap. Sa kanya ay nalalayan sina Papa at Mama para asikasuhin ng ibang mga bisita. Kauupo ko pa lang sa sofa nang may marinig ako. Aba, hindi ba't ang bunso ito ng pamilya Zai? Bakit mag-isa ka lang dyan at nakatulala? Nabalitaan ko kanina na pumunta ka raw sa VIP room, ah? Sabi nila,
Saplada raw talaga si President Lo at walang gustong palapitin. Binangga mo siya. At hindi kanya pinalayas. Alisin mo nga yung kamay mo. Oh, bakit ka nagagalit? May mali ba sa sinabi ko? Ang yaman ng pamilya Zhai nyo ay wala man lang panama sa harap ni President Lo. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita nang matigilan siya dahil sa isang napakalamig na tingin. Kailan pa bumaba si Lu Qingyuan? Biglang namutla ang mukha ni Zhao Suso. Biglang tumahimik ang buong paligid. Lahat ng mata ay napabelang sa gawin namin. Lalo namang pinagpawisan sa kaba sina Papa at Mama. Hindi na muling tiningnan ni Lu Qingyuan si Zhao Suso. Lumagpas ang tingin niya sa mga tao at damapo sa akin. Marunong din pala siyang sumimangot. Galit na yata siya. Para siyang galit na tuta. Sumenyas siya sa assistant na nasa tabi niya. Agad na lumapit ang assistant. Miss Zhao, maaari na po kayong umalis. Parang nakahinga ng maluwag si Zhao Suso at dali-daling umalis. Sa buong banquet hall, wala nang nangahas na tumingin pa sa akin. Kasama ang kanyang mga tauhan. Dumiretso si Lu Qingyuan sa main table ng banquet hall. Hindi ko maintindihan ang tingin niya sa akin kanina. Kauupo pa lang ni Lu Qingyuan. Nang maingat na lumapit si Papa bitbit ang wine glass para makipag-toast. Miss Lu, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo ngayong araw. Isang tagay para sa inyo. Mr. Zhai, masyado naman po kayong formal. Hindi man siya uminom ng alak, ay nagpakita pa rin siya ng matinding paggalang sa pamilya Zhai. Labis na natuwa at nakaramdam ng karangalan ng tatay ko. Kaya agad-agad niyang inisang lagok ang inumin niya. Bumalik siya sa pwesto niya at umupo. Nang matapos ang piging, nakatayo ako sa tapat ng malaking bintana ng bulwagan at pinapanood ang convoy ni Lu Qingyuan na unti-unting lumalayo. Huwag mo nang sundan ng tingin. Nakaalis na sila. Uminom ka muna ng tubig. Gaman ang lalamunan ko sa maligamgam na tubig. Pero hindi pa rin ito napawi ang kaba sa dibdib ko. Ate, bakit kaya ako tinulungan ni President Lo kanina? Kahit ano pa man ang naging dahilan ni Lu Qingyuan sa pagtulong sayo. Lumayo-layo ka na sa kanya mula ngayon. Ang pamilya natin at ang pamilya Lo ay magkaiba ng estado sa buhay. Walang mabuting may dudulot kung magiging masyado tayong malapit sa kanila. Dala-dala ang matinding pagod, naglakad ako pabalik sa kwarto. Sa araw na ito, hindi lang ang buong katawan ko ang pagod na pagod. Kundi pati na rin ang utak kong buong araw binalot ng matinding tensyon. Pagkatapos kong maligo, humiga ako sa kama. Pero pabalik-balik lang ang ikot ko at hindi ako makatulog. Hindi ko napigil ang hanapin sa cellphone ang pangalan ni Lu Qingyuan. Pero nagulat ako nang makita kong bukod sa mga balitang inilabas ng kumpanya niya, wala man lang kahit anong pribadong impormasyon tungkol sa kanya. Kaparehong-kapareho ng mismong pagkatao niya. Misteryosa, at napakahirap abutin. Samantala, sa mansyon ng pamilya Lo, kakauwi lang ni Lu Qingyuan. Agad siyang inabutan ng mayordomo ng isang basong maligamgam na tubig. Senyorita, nandito na po pala kayo. Pinapatanong po ng inyong lolo, kung kamusta daw po ang piging ng pamilya Zhai ngayon. Ayos lang naman, nabalitaan ko pong binastos daw ni Zhao Suso si Zhai Chen sa piging. At kayo daw po ang umawat at tumulong sa kanya. Masyado naman yatang mabilis ang sagap nyo ng balita. Pasensya na po, nagkataon lang po na narinig ko. Tinanong din po ng inyong lolo, kung ano daw po ang tingin ninyo sa binatang si Zhai Chen. Ano pong sa palagay nyo? Ilang taon na pong inaasam ni Senior Lolo na magkaroon ng manugang ang apo niya. Kaya nang marinig niyang ipinagtanggol ng Senyorita ang young master ng pamilya Zhai ngayong araw, siguradong abot tenga ang ngiti niya sa tuwa. Sabihin mo sa kusina na maghanda ng dessert, at dalhin dito sa study room. Pasusunod po. Hindi naman kumakain ng matamis ang Senyorita. Bakit kaya bigla siyang naghanap ng dessert ngayon? Nakaupo si Lu Qingyuan sa harap ng kanyang desk. Kinuha ang cellphone niya at binuksan ang message na ipinadala ng kanyang secretary. Ang bata pa pala niya. Simple lang din ang background. Bagay na bagay sa nakita kong itsura niya kanina. Ang gwapo at ang aliwalas din ng mukha niya sa litratong ito. Samantala, medyo mabigat naman ang tensyon sa loob ng vilya ng pamilya Zhai. Paunti-unti lang ang subo ni Zhai Nayansi sa kanyang kanin. At salubong na salubong ang kanyang mga kilay. Napansin kong may kakaiba kay ate. Kaya hindi ko napigil ang magtanong. Ate, anong problema?
May problema sa kumpanya. Ibinaba ni Zainayansi ang kanyang chopsticks. At napabuntong hininga. Yung project natin sa lupa sa bandang south. Na-stop sa approval. Yung in charge sa approval na si Director Lee. Tauhan siya ni President Lo. Pagkarinig pa lang sa pangalang President Lo, biglang natahimik ang lahat sa dining room. Sinabi ko na sa'yo noon pa, na masyadong komplikado ang lupang yan. At sinabi ko nang huwag mong pakialaman. Pero ang tigas talaga ng ulo mo. Ngayon na naipit na kay Director Lee, ano pang magagawa natin? Pero kung magiging successful ang project na yun, mas angat pa ang kumpanya natin. Nag-imbestiga na ako, hindi sa mismong project ang problema. Sinasadya lang talaga ni Director Lee na I hold ang approval. Seryoso at madilim ang mukha ng papa kong si Zai Qiang. Kailangan muna nating maghintay sa bagay na to. O kaya naman ay humanap ng mas magandang koneksyon para maayos ito. Pagkatapos maghapunan, bumalik ako sa kwarto ko. Binuksan ko ang computer at sinearch ang proyekto sa lupa ng South City. Halos walang lumabas na impormasyon. Ang tanging makikita lang ay napakalaki ng atensyon na nakukuha ng proyektong ito. At napakatindi ng kompetisyon. Hindi ko rin napigil ang eye-search sina Director Lee at Lu Qingyuan. Itong si Director Lee, ay ang taong, simula nang pumasok si Lu Qingyuan sa kumpanya, ay unti-unti na niyang hinasa para maging pinagkakatiwalaang kanang kamay. Kaya pala, ang susing tao na tinutukoy ni ate, ay tauhan pala ni Lu Qingyuan. Pinatay ko ang computer, sumandal sa upuan, at naghalo-halo ang mga emosyong nararamdaman ko. Ngayon ko lang nakita ng ganito kalinaw kung gaano katindi ang impluensya ni Lu Qingyuan. At ang pamilya Zai, sa harapan niya, ay napakaliit at halos walang binatbat. Kinabukasan ng maaga, kara-rating lang ni Zainayansi sa kumpanya. Nang makatanggap agad siya ng tawag mula sa opisina ni Director Lee. President Zai, pasensya na sa abala, pero maaari po ba kayong dumaan dito sa Lo Group ngayong umaga? Natigilan sandali si Zainayansi. Inakala niyang namali siya ng dinig. Matapos magkumpirma ng paulit-ulit, saka lang niya tuwang-tuwang ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay agad siyang tumawag sa kanila. Pa, pinapapunta ako ni Director Lee sa Lo Group. Sa tingin niyo ba, naaprobahan na? Sobrang nagulat din ang mga magulang ni Zai. Hindi nila malaman kung bakit biglang lamambat at pumayag si Director Lee. Buwan ng Setyembre, at unti-unti nang nararamdaman ang simoy ng taglagas sa syudad ng Jing. Kakapasok lang namin ni Lin Song sa isang jewelry store. Nang agad kaming maakit sa isang bracelet na nasa loob ng display. Ano sa tingin mo rito? Sa susunod na buwan kasi ang birthday ni Mama. Siguro magandang iregalo ito sa kanya. Ang ganda ng taste mo ah. Mahilig talaga si tita sa mga ganyang low-key. Pero eleganteng klase ng alahas. Pero itong presyo nito, katumbas na yata ng 2 buwan mong allowance, ano? Habang nagbubulungan at nagtatawanan kaming dalawa. Aba, hindi ba tangyang master ito ng pamilya Zai? Bakit? Hindi mo yata kasama ang ate mo ngayon, haha. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ko. At napakunot-noo ako, Son Ningning. Ang bunsong anak na babae ng tycoon sa construction materials na si Son Zixang. Ang kilalang spoiled brat at aroganteng donya sa sirkulo ng mga mayayaman. Yumaman ng pamilya Son noon dahil sa pagiging supplier ng materials para sa pamilya Zai. Nang lumaon, dahil yumaman na ang pamilya nila, naging mayabang na itong si Son Ningning. Kung umasta siya sa sirkulo namin ay akala mo kung sino siyang siga. Lalo na ang hilig niyang mangabala ng mga gwapo at mayayamang lalaki. Dati na siyang naging bastos sa akin sa isang banquet. Tandang-tanda ko na binigyan siya ng babala ng ate ko mismo sa mismong lugar na iyon. Nagtatanim ba siya ng galit dahil doon? Paalis na sana kami ni Lin Song. Pero hinaranggan ni Son Ningning ang daan namin. Nang makalapit siya, nakaamoy ako ng mahinang amoy ng alak mula sa kanya. Bakit ba nagmamadali kayo? Samahan mo muna akong magkwentuhan, Young Master Zai. Nabalitaan kong may pinag-uusap ang proyekto ang pamilya Zai kay Boss Lee. Nagkataon naman, matagal nang magkakilala ang papa ko at si Boss Lee. Pwede kong pakiusapan si papa na ipasok kayo ng magandang salita. Malay mo, baka makuha nyo pa ang proyekto ng dahil doon. Pero syempre hindi naman libre ang pabor na ito. Ngumisi lang ng mapang-asar si Lin Song na nasa tabi ko. Son Ningning, mahiya ka nga sa balat mo.
Akala mo ba talaga walang kakayahan ang pamilya Zai para kailanganin ka namin? Hindi ko alam kung kinokontrol na ba ng alak ang utak ni Son Ningning. Nanggigigil siyang nagsalita. Aba, ang kapal ng mukha mong tanggihan ako. Subukan mo lang. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng mall na to ngayon. Agad kaming pinalibutan ng 4 na bodyguard sa likod niya. Nilabas ko ang cellphone ko. At malamig siyang tiningnan. Son Ningning. Binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Tatawagan ko ang ate ko ngayon din. Sige, tawagan mo. Tingnan ko lang kung may magagawa yang si Zai Nayansi sa akin. Kapag hindi mo ako sinamahan ngayon, hindi tayo matatapos dito. Sa mismong sandaling muntik ng damaykit ang mga daliri niya sa palso ko. Boss Lu, kusang lumingon si Son Ningning. Nakita niya sa pasilyo sa labas ng tindahan ang nangungunang babae na eleganteng nakatayo roon. Hindi siya nakatingin kahit kanino. Kalmado lang na nilaibat ng kanyang mga mata ang mga fire extinguisher at emergency exit ng tindahan. Parang nag-iinspeksyon lang siya sa mall na pag-aari ng kumpanya. Ngunit sa casual na sulyap na iyon, biglang natauhan si Son Ningning. Si Lu Qingyuan. Dahan-dahan at takot siyang lumapit kay Lu Qingyuan. Nanginginig ang boses niya. Boss Lu, pasensya na po, nagkamali ako. Sana po mapatawad niyo ako. Palampasin niyo na po ito, parang awa niyo na. Natigilan ako, habang nakatingin kay Lu Qingyuan. Hindi ko mapigilan ang sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi man lang pinansin ni Lu Qingyuan si Son Ningning. At bumaling ang tingin niya sa manager ng mall. Namumutla sa takot ang manager ng mall. At mabilis na yumuko para humingi ng tawad. Patawad po, Boss Lu. Pagkukulang po namin sa pamamahala. Aayusin po namin ito agad. Tawagin ang security manager ng area na ito. Mayroon kayong 10 minuto. Pagkasabi niyon, napatingin siya sa akin. Napansin niya akong nakatayo roon ng tuwid. At bahagyang kumunat ang kanyang noo na halos hindi mapansin. Assistant Chen. Ihatid mo pa uwi sina Young Master Zai at ang kaibigan niya. Masusunod po, Boss Lu. Humakbang palapit si Chen Shuining. At sumenya sa aming dalawa ni Lin Song na mauna. Mr. Zai, Mr. Lin. Sumunod po kayo sa akin. Nang matauhan ako, gusto ko sanang magpasalamat kay Lu Qingyuan. Pero nakita kong nawala na siya sa dulo ng pasilyo. Para namang nabunutan ng tinik si Son Ningning na nagmamadaling umalis. Sumunod ako kay Chen Shuining pababa. Dinala kami ni Chen Shuining sa harap ng elevator. Nakita kong may nakalatag na pulang carpet sa loob. Na ibang-iba talaga sa mga ordinaryong elevator. Mr. Zai, Mr. Lin, tuloy po kayo. Pagkapasok nilang dalawa sa elevator, sumunod ding pumasok si Chen Shuining. At pinindot ang button papuntang basement 1. Paglabas ng elevator, nakita ko ang isang itim at mamahaling kotse. Parang narinig ko na kay Papa dati. Na ito ang private car ng mga boss ng Lu Group. Mr. Zai, ididiretso na po ba namin kayo sa ancestral home ng mga Zai? O sa kondo nyo? Paano niya nalaman na may kondo ako? Agad kong inayos ang sarili ko at sumagot. Sa ancestral home na lang. Salamat, Assistant Chen. May tanong ko lang sana. Yung ate kong si Zai Nayansi kasi, siya ang nag-aasikaso ng project sa Chengnan ngayon. Si Director Lee daw ang in charge sa approval. Baka pwede nyo sanang, hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko. Ay pinutol na ito agad ni Chen Shuining. Mr. Zai, may bilin po si President Lu tungkol sa trabaho. Hayaan daw pong dumaan si President Zai sa tamang proseso. Humingi agad ako ng pasensya. Pasensya na, Assistant Chen. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, gusto ko lang sanang euro. Lumingon sa akin si Chen Shuining mula sa front passenger seat. At bahagyang tumango, hindi nyo na po kailangang humingi ng tawad, Mr. Zai. Maganda po ang reputasyon ni President Zai sa business world. Kinikilala po ni President Lu ang kakayahan niya sa trabaho. Basta't nakapasa ang project sa mga requirements.